sa lupang hiniling. Hindi naman kami matuod sang duta, pero duta lang. Anho naman namon ang duta. Programang nais pang palawakin. Yung extension ng programa na ating tinutulak ngayon is madagdagan yung support services funding, no, para sa ating programa. Ating tunghayan ay gano'ng bahagi ng ating pagtatanghal hinggil sa maigting na panawagan ng ating mga kapatid na mga magsasaka hinggil sa kanilang mga lupain. Ito po si Paring Ray. At ang reforma sa lupa na kanilang inaasahan, ating hihimay-himayin. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Ang lahat ng yan ngayong hapon sa ating Kasangga mo ang langit. Dekada 60 nang kinilala ang galing ng Pilipinas pagdating sa agrikultura. Sa katunayan, tayo pa nga nagturo ng mga makabagong kaalaman sa mga karatig bansa sa Asya. Ngunit sa paglipas ng panahon, bakit tila tayo ay napag-iiwanan pagdating sa sektor ng pagkasaka? Kawalan ng makinarya sa pagkapatakbo ng sakahan. Hirap sa pangangalakal ng produkto dahil sa malayo at lubak-lubak na daan. Kakulangan ng bagong kaalaman sa pag-agrikultura at walang pambili ng pataba para sa mga pananim. Ilan lamang ito sa mga problema kinaharap ng ating mga agrarian reform beneficiaries sa Negros Occidental, partikular sa munisipalidad ng La Castellana. Taong 1996, nang may pamahagi sa mga magsasaka ng Hacienda Manuel Coscolluela ang 108 hektarya ng lupain. Tulad ni Aling Mercy nating natunghayan nung isang linggo, ang mag-asawang June at Lydia ay kabilang din sa 57 agrarian reform beneficiaries ng lupain ito. Inaasahan nila sa pagtanggap ng titulo ay angat na ang antas ng kanilang pamumuhay. Ngunit sa kasamaang palad, kalunos-lunos na pamumuhay ang kanilang ngayong dinaranas. Dinatna ng aming grupo si Aling Lydia na naghahanda ng lugaw bilang almusal na pagsasaluhan ng kanilang mag-anak sa araw na iyon. May ano po itong niluto nyo ngayong araw na to? Anong tawag dyan? Lugaw yan. Lugaw. Bigas lang at pinakuluan ng tubig, lagyan ng asin. Amo lang nga. Kasi ganito ginawa namin na maglugaw lang kasi wala kaming ulam. Nalugaw na lang at pinakuluan ng tubig at lagyan ng asin. Amo lang nga. Yun ang ulam. Okay na. Tataon tra. Namaw ta. Mo gani. Ang asawang si Mang June, matapos magalabusal ay kumuha naman ng kamoting kahoy na kanilang tanim sa likod bahay. Ito rin ang kanilang madalas sa pantawid gutom sa bawat araw na wala silang maiahin na kanin at ulam para sa mga anak. Mang June, kamusta po ang buhay nyo ngayon? Sigado gidi. Way kuya trabaho. May duta mami pero porte mga brato sing arindo. Wala mami sing mga material nga ano daw ay may karbaw. Kaya porte mga brato sing arindo anay 3,500 lang ang tuig. Tiwai kami sing support nga ipa-eskwela sa bata kaya ano na ng 3,500 naman. Hindi ganit na madabutan nga ni sing darwa ka semana. Kaya bugas kinadlawat mo. Porte ka mahal bugas man. Dahil sa dinaranas na kahirapan, hindi maiwasan ng mag-asawa na ihambing ang kanilang naging buhay noon na may amo pa sila sa lupang pinagtatrabahuhan. Maayo to sing may ginaanan kayong amo. Ako piso niya may mga bro budget kung mabikanta jutay lang. Si jutay lang yung mapangita para nga ma-insakto sa isa ka semana. Isubong niya, way ka na isang sandigan nga mo. Imo na gilang niyaya,
persa nga ano sa imo ka suportar sa imo kaugalingon, sa imo mga kapanimalay. Katulad ngayon, kung makasurvive man gid kami, pero hindi sa lahat. Kay katulad ng aming mga kabataan nga nagpangamo, hindi naman ng lahat ang ila sweldo nga ibinigay sa amin. Kunti lang na. Yan bang makakain lang kami? Pero hindi lahat yon, kay nagbili man sila ng mga damit nila. Katulad na lang ngayon nga enrollment na, amo pa na nga nagalibog ang ulo namin nga wala kaming pera, pang school supply, gasto sa aming anak. Yan ang problema namin dito. Dahil sa kahirapan, na resulta ng dugtong-dugtong na problema, ang ating mga kapatid na mga magsasaka ay kaya pa bang isalba kung palalawigin pa ang reforma sa lupa? Ano po ang posisyon ninyo sa CARP extension at payag po ba kayo? Ang aking personal na pananaw dyan ay una, palawigyan pa ang CARP sa hindi higit na 5 taon. Basta may mga kaakibat na reforma para yung mga problemang nakita na natin sa nakaraang 20 taon ay maremedyohan. Ito ang naging pahayag ni Congressman Sonny Escudero, nakasapi ng Congressional Oversight Committee on Agricultural and Fisheries Modernization. Ang komiting binuo ng Kongreso upang matiyak na magiging epektibo ang CARP kung sakasakaling aprubahan ng Pangulo ang pagpapatuloy ng programa sa susunod na 5 taon. Ayon pa sa kanya, nakarating na sa kanilang tanggapan ang kahirapang dinaranas ngayon ng ilan sa mga magsasakang na bahagina ng lupa tulad ng Negros Occidental. Congressman, nakarating na marahil sa inyo ang mga problemang kaakibat ng CARP tungkol sa mga idle na lands. Sa tingin ninyo, paano po maitatama ang sistema? Totoo yan kasi ganito, ang programa ng reforma sa lupa ay isang programang hindi lang ekonomiko, pero political at social justice. Kaya sa aking pananaw, batay sa mga binasa kong mga report, siguro yung istorya ng naging successful na experience ay hindi hihigit sa 50%. Ang natitira ay medyo malungkot na karanasan. Kaya yun ang gusto naming maremedyohan. Kaya ang nasa panukala ngayon na version ay palawigin ng 5 taon para yung tinatawag na LAD, Land Acquisition and Distribution, maipagpatuloy. Yung iba naman sa amin, ang gusto ay wag na muna ang Land Acquisition and Distribution, kundi tulungan yung sinasabi namin humigit kumulang 50% na hindi maganda ang istorya, na matulungan sila, mabigyan ng mga inputs, pautang sa kapital, abono, asistensya sa marketing, malagyan ng patubig, malagyan ng farm-to-market roads para ang pagdala ng kanilang produkto sa merkado ay maalwan, kaya maganda ang kita. Kaya yung dalawang school of thought ngayon ang pinagdidebatihan. Nakita mo siguro doon sa mga parting Negros, meron pa tayo kasi tayong mga ARCs doon na hindi natin napasukan. So medyo talaga, medyo may problema doon sa kanilang pamumuhay, no? But with the increase of the allocation for support services, ma-address na natin itong mga problema na to. Susunod sa Kasanggabong Langit